Akala ko talaga noong una na mahirap lang siya, kaya umuwi siya. Nang magtagpo kami noong ika-27 at noong ika-28 ay nagkita kami muli. At may nangyari na sa amin, nakakatawa nga po kasi dahil umabot kami ng 6 na ikot. Kaya hindi siya makapaniwala dahil ayon sa kanya hanggang 4 lang ang kaya niya dati. Sa aming ikalawang pagkikita naman ay umabot kami ng 8 ikot. At sa aming ikatlong pagkikita ay doon na sa bahay nila. Doon ko lang nalaman na mayaman pala talagang kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay kapitan sa bobong, siya naman ay dating SK-chairman. Mayroon silang malalawak na lupain, may sasakyan pa at mayroon ding ramin. Gusto ko sana siyang itago sa ibang tao dahil nahihiya ako. Ngunit ang kanyang ama at ang lahat ng kanyang kamag-anak ay labis na nagustuhan ako. Kaya hinarap ako ng kanyang ama at kinausap na nagsabing sana ay magsama na kami ng kanyang anak. Nais din daw nilang mamanhikan kami kapag nagkasundo kami sa lahat ng bagay. Nakita naman ng aking ama ang marka sa aking leeg, kaya ipinatawag niya ang aking kasintahan kasama ang kanyang ama. Nag-usap sila ng maayos at napagpasyahan na magsasagawa ng panunuyo sa linggo. Dahil iyon lamang ang oras na makakauwi ang kanyang mga tupang makumpleto at maayos ang lahat ng gagawin. Ang nakakaganda pa rito ay siyang panganay sa kanilang pamilya, habang ako naman ang bunsong anak sa aming tahanan. Mas matanda rin ako sa kanya, siya ay magta-32 taong gulang na ngayon. Ang aming anibersaryo ay tuwing ika-12 ng Agosto, at ako naman ay magta-33 taong gulang na sa ika-24 ng Setyembre.